Nandito na si idol natin, Boss John Holmes. Biyawak po. Kabyara, idol. Abi na mo kinsa tong batan-una nga nagsakay gwapo kayong sunan mo. Schwartz. Porsche. May gamit-gamit na. 3 months na. Way gamit. Pero magtao, kinalagpasingot. Oh. Managing ano mo sa tip, no? Kasi nga sa nagkuhan ni? Luto yung Actually, I did not say nga makaluto ko kay akong pagtuo. Largas las kon? Oh, kay ang habilin diri ko. Ang karang ako mga tao diri. Mga pa-interested na ko sa gikan pa sa akong great grandfather sa probinsya. So, ang ilang anak sa Naasap. naaral ako. Naasap. So sila nga gaedad na po mga ginikanan, panahon pa sa akong ginikanan, ako na pong gidala diri. So, I thought na sila rin nabilin. Palutuon ako ng may edad. Unang ningon ko ni Murag dito na po kanda mo panihon to kay ang pagtuon ako yung anak ni Uli. Naaman di ay so dali-dali kong tawag na makaluto. Kakugir ba nang mga ito? Kulba na ba ng kakugir? Golden hair. Let me introduce to you Engineer John Homicilio. Yeah, kuyawag. Oh, Kuyawag eh. kuya kay boss. Kuyawag introduction. Kulbaan na yung story. Aka John Holmes. Aka John Holmes. Yeah. Boss John. Yes. Ngayong unto, salamat kayo nga. Maraming salamat na napag-unlakan mo itong ang ano namin, pagbisita ngayon, Boss John. Maunang maano ko, Boss John, diretso lang tayo sa tanong-tanong, katanungan. Ano ba, Bisaya tayo o Tagalog? Saksak sinago lang ta. Saksak sinago lang ako kasi Naman sa tayo mga kuan, mga Tagalog pod na mga ano, mga viewers. English pwede ito. No? Ako say magka nosebleed. Itong pagmamanok mo, Boss John, matagal na ba to? Mga anong year ka nag-umpisa? yung breeding actually I started when I was a kid, no? In the province of Cebu, Alegria. Sa Alegria. So, yung papa ko, kasi nga malapit sa karsada, so binigyan ako ng mga, yung sa Tagalog pa, Tagalogin ng manok, mga babae. So, doon ko po nag-umpisa sa aming, at the back of our house. Doon po nangyari yung una kong experience ng pag-breed ng mga Tagalogin or mga Bisaya. Bisaya, ba, mga native. But my uncle is yung breeder talaga at that time. So what I did is na-inlove na tayo doon sa pagsasabong ng mga like tali sa Bisaya yan eh. Tali, mga... So pakastahan ko yung aking mga Bisaya dito sa kanya mga robots dati, no? So gumaganda na rin yung resulta because it makes a hybrid effect. So yun na yung aking ginamit hanggat ng high school ako, yun yung aking dala sa Guadalupe, no? Ayun yung pinagumpisahan kong breeding noon. At yun aking pinaparenta dati, no? Ng 25 pesos, 20 pesos. So Bisaya yun in combination with the ruble, no? Hanggat nung time na yun, hindi na huminto kahit isang buwan na hindi ako. I'm into breeding na really after that. Nung nagtrabaho na hanggat nag-asawa. Oo. So nagiging passion ko na yun. Mga anong year kaya yun, Boss John? I graduated high school 1980. 80s. 1980s. So third year high school nga, yun yung aking sideline kasi nga pag nairenta yung manok ko, at 20 pesos, sapat na pong ibili ng mga pagkain kasi dati naalala ko 2 pesos lang per kilo, nagiging 4, nagiging 5. Ngayon, sa isinta na. Sa isinta na, no? So, that was at that time na seryoso na rin ako mag-breeding.
So hindi rin maalis na mag-dream tayo ng gaganda yung manok natin. Hindi mawala sa atin yan. Kaya I understand new breeders na nagnanais din na magkaroon ng magandang palahi because hindi naman automatic yan na gaganda yung manok natin. No? Na Tama. hindi galing yan sa pagbiyak mo ng isang kawayan ay nandun na yung maganda. No? You have to earn it. You have to, mag-ipon ng pera para gaganda rin yung mga palahi. Diba, Boss John, ganito na ba kasagana ang pamumuhay mo or nag-umpisa ka rin sa yung bang talagang mahirap talaga pamumuhay? Talagang mahirap, no? Pag galing tayo sa probinsya, wala namang yung sagana o yung pamumuhay natin ay ganon kadali, no? So, dumaan tayo ng matinding hirap din, kaya nagpaparenta tayo ng manok, eh. Kasi nga, pag yung baon natin na ibigay ng 1 linggo, pag bibili ka ng cheese bread na 7 pesos nung college days, ay hindi na yan sapat ng buong 1 linggo, no? So, ang mangyari, tulad ng sinabi ko kanina, mamamaltik na tayo doon sa mga jeepneys. Hindi na tayo minsan babayad kasi nga kulang na yung pamasahe. So, ganun kahirap ang buhay. So, kaya nga siguro din ay iba tayo sa ating mga anak natin ngayon kasi nga dumaan tayo sa hirap at sanay tayo doon na salubungin kung ano yung mga problema. Ang mga bata ngayon, kunting aaray na kaagad, no? Tama. Kaya nga iba tayo kaysa ating mga anak ngayon kasi nga dumaan tayo ng hirap. Boss John, kasama ba dito sa mga dreams mo dati, sa mga ambisyon mo sa buhay, yung pagmamanok? Yeah, hindi na alis sa akin yan na someday I'll have good chickens in my yard, no? At saka isa rin sa aking pangarap na magkaroon ng bahay tulad ng ginawa ko dito na pag sa umaga, paglabas ko nandun na yung mga manok ko, no? Talagang it's a dream to me na magkaroon ng ganito kasi nga noong high school at college days at lalo nang nag-umpisa na ako na nagtrabaho, panay sugal na rin ako, panay sabong. So, kaya nga naisipan ko na paano kaya ako mag-asawa nito na yung sahod ko po hanggang sa akin lang. So, talagang iniisip kong maigi. At sa tulong naman ng prayers talaga yung the key, no? Kailangan natin ng guidance na magkaroon tayo ng wisdom every day in our life kasi nga kahit gaano ka katalino tapos wala kang panalangin ay masasayang lang din yung lahat, no? So at least with prayers magaguided tayo every day kung ano yung ating magandang gagawin upang mapuntahan natin yung ating gustong patunguhan. No? Dito sa Julian Boy, no? Before dito sa Sudlon Uno, no? I started importing in the year 2001, no? 2001. 2001, that was the time that I imported the Julian Boy Blacks. Okay. So ini-import ko yan through a friend, Monsing Roque. Siya po yung tumutulong sa akin na we took the lines from Donatan Gloyd, no? Doon sa Riverside ba yun? Nalimutan ko yung lugar niya. So at that time, I asked him na ano po itong bloodline. So the guy that did the breeding, as if wala po siyang basic kung ano talaga yung breeding. So ang sinabi niya sa akin, this is a blend of a brown reds and a lacy claret. So ibig sabihin, yung Julian Boy Black, bago pa dumating dito, ay nagkaroon na po siya ng ganong line. Na which ako naman I am not into like computing the percentage of bloodline, no? Kasi nga para sa akin every offspring is unique po, no? Kahit anong umpisahan natin, kahit anong process na tinatawag diyan, it is always unique. No? So ang importante lamang po is we have to know how to make a line out of that line that we have, no?
So what I did is I examined my first lines kung ano yung kulang. No? Yun ating responsibility. We do not buy from a breeder and then expect the good things to happen because that breeder is a good breeder at marong panalo. No. The one that we buy from that breeder, wala po siyang kopya na itira doon na naiwanan. Walang Xerox copy yan eh. Yung pumunta sa atin, kung ano man yung ipares, wala po siyang pareho nun sa kanya. So tayo po ang may responsibilidad para i-improve at angat yung ating palahi. So kung ano man yung kulang sa nakikita nating naibili, yun ang ating gawing tailoring. Because for me, breeding is tailoring. Iti-tailor natin yung mga gandang attributes na kailangan nating idagdag. Halimbawa, kulang sa height. So, one has not to choose on the name. He has to choose on the attributes doon po sa ipares niya na mag-augment doon sa height. Halimbawa, sa liig. Because minsan nananalo tayo. Pag nananalo tayo, we want to happen na mananalo din yung mga offspring tulad ng nangyari sa tatay. Ay minsan po hindi mangyayari yan because the offspring really is a picture or a reflection kung ano yung pinanggalingan, kung tatay at saka nanay, ano yung pinanggalingan. So, yun ang umpisa. Yun ang ginawa ko dati na in-examine ko. This is a brown-red over lacy claret. So, anong gagawin? It's just rebooting. Parang computer na i-refresh mo siya, i-reboot mo siya. Doon po, so kung anong nandun sa kanya. Ay, meron siyang white-legged, meron siyang itim. So, doon, paresan mo muna siya ng white-legged at saka ma-refresh uli yung white-legged niya. Kasi nawala, hindi na nakikita. Kasi nga, Julian Black dati is super itim yung paa. Because the one that they did, they drift. Breeding is drifting. Kung ano yung gulay na lalabas na gusto mo. So, nag-drift siya doon sa itim na paa. Yet, you know or you knew na mayroon siyang white-legged doon. So, para ma-refresh yun, para magiging active uli yung white-legged, bibigyan mo ng white-legged and then maybe create a strain of that white-legged na lalabas. That is rebooting. So, Nung mag-umpisa ka sa breeding mo, Boss John, wala kang preferred na bloodline talaga na talagang, yung ibibreed ko, ganito na bloodline, tapos kagawa ako ng ganito na bloodline. Wala kang preferred, for example, gusto mo mga Kelso, mga old lines, tapos yun ang mo. wala akong ganun kasi nga I have my own understanding on that, no? Because every color of feet represents a characteristic. Like for example, a white-legged, mayroon po siyang nabubuong karakteristik, yung tinatawag nating talino. At saka yung accuracy. Kasi nga, yung mga white-legged, sila po yung tumatanggap ng mga good traits o yung mga good sensories of the old chicken in the past. No? Yung mga white-legged? Yung mga white-legged, sila po yun na may dala noon. No? Kaya nga, kailangan din nating mag-careful sa kanila kasi nga, they're easily destroyed also in the process. Kasi nga, because they are very watchful. No? Because of the being watchful, it transform into a skill. Kaya nga nagkaroon sila ng magandang timing. That's why sometimes may sabihin natin, man, napakagandang cut. It's because when a chicken gives a strike, they give at the right timing. Wala pong kasalungat noon. Pag ang palo ay walang kasalungat, kahit mahina, papasok po iyon. So, the white-legged carries this trait. Kaya nga, I do not speak for any kind of bloodline. I see more on the color of the leg. Ano ba ang masasabi natin na mga pure na manok, yung mga white at saka yung black, ang paa? Masyado na po kasing na-abuse itong word na pure. No? Even to the new breeder, they would ask all the time, is this pure? Pure ba to? So, yun po yung nagiging dahilan bakit nagkaroon ng parang confusion. Kasi nga, most of the new breeders would start like
I want to start a pure line. Mm. When in fact, all the chickens that we see is always unique. Wala pong kapareha. Kasi nga pareho natin sa tao natin. Ang tao ay, ang anak natin, hindi nga magkapareha sa atin. Yun nga. There are ways maybe on like movement na magkaroon ng pareho sa atin. No? Oo, pareho But rin laktan. the way they think, it's totally different. That's why there is no such thing as pure. Well, if you want to use the word pure, you can use that for the chicken that you're gonna start. For example, this is the chicken that I'm gonna start. This is the hen, the brood hen. This is my pure. If you really love to Use the to word. use the word pure. But the word pure kasi ngayon has so many levels of understanding. Kasi nga yung mga nag-una sa atin, lalo na sa Amerika, they are more on the purist lang. Yung bang parang nagbe-breed ng aso. Halimbawa, kaya nga sila nagbe-breed dati na kinikwenta nila yung crosses, no? Two-way, three-way lang, no? So, but later on, once you understand more on the genetics, yung actual cross is really when you cross two different color of feet, like the white and the dark-legged, because the white and the dark-legged makes heterozygosity in science, no? Magkaroon po ng yung genetic diversity na nagiging variable. So the effect of hybrid is it's why BRID. Iba yung hybrid na ano. Ang hybrid kasi na nalalaman natin is about yung ganda ng looks, no? But the act of crossing a two different color feet makes the hybrid effect. Once mayroon pong hybrid effect, it is possible na magkaroon po ng elevation ng talent. Like example, Okay na? ang dating mga manok po ay hindi naman sila maglast in a sparring. In the wild, hindi naman, wala naman tayong nadakip na wild chicken dyan kasi Tama. But why is it right now kung nabitawan yung isang manok dyan sa court kasi they fight to the death? Di ba? Because of crossing, nag-i-improve yung talagang galit o nag-i-improve yung talagang yung kanilang combativeness because of the effect of a hybrid, the crossing of two different genetic format.